Totoo bang magkakaroon ng grant ang fare hike next week ng 1 peso? Is this true? Ma'am Pinky, ito yung pronouncement ni Chairman Guadis ng LTFRB, pero hindi naman namin ito hinihingi. Hindi namin ito hinihingi at kung magtataas, hindi kami susunod. Bakit? Kasi hirap na rin yung ating mga mananakay, pahihirapan mo pang lalo. At ang nakakapagtaka dito, Ma'am Pinky, bakit yung traditional jeepney lang ang magtataas? Bakit yung mga modernized jeepneys o modernized unit, hindi niya tataasan? So, wala nang kompetisyon doon sa kalsada. So, ang gagawin na lamang ng mga pasahero, lahat doon na lamang sasakay sa mga modern units. So, ang gusto nitong gawin, pabagsakin yung mga traditional jeepneys. Ang tingin natin dito, bahagi ito ng taktika ng LTFRB ng gobyerno para pagdibatihan o paglabanin yung modern at saka yung traditional jeepney. Sapagkat, siyempre, kung tataas kami, mananatili yung saan sasakay yung pasahero? Kung saan yung may kapasidad, yung kakayanan ng mamamayan, doon sila sasakay. Kaya ang tingin po natin ay, bagamat ang sinasabi natin, ay kailangan talaga ng sektor yung usapin ng dagdag kita, pero ayaw naman nating ipasa yung pabigat sa ating mismong mga commuter sapagkat alam natin yung mismong kalagayan ng ating mga pasahero, yung ating kalagayan ng ating mga manggagawa na hindi naman talaga sumasapat yung kanilang kararampot na kinikita. Kaya ang sinasabi nga po natin na sa magbigay sila ng dagdag pasahe para makinabang yung buo, dapat ang galawin ng gobyerno yung usapin ng tanggalin yung mataas na buwis sa produktong petrolyo dahil ito yung nagdudulot ng patuloy na pahirap sa sektor ng transport. Tagal na usapan na yan. Ang napansin namin dito sa modern units, sila yung bumababa ng pamasahe, hinahabol yung mga traditional jeepneys para may sumakay sa kanila. So kung ganun yung gagawin natin, alam niyo ho, palpak talaga yung pagpaplano ng gobyerno na dapat ang tignan niya kung papaano pababain yung presyo ng mga produktong petrolyo, hindi pataasin o dagdagan yung pahirap sa taong bayan. Hindi dagdagan yung pamasahe. Hindi dagdagan yung pamasahe. Kamodi. O kasi yung sinasabi natin, bagamat talagang kailangan, pero ayaw natin ipasa eh. Ayaw natin ipasa yung pabigat sa ating mga mamamayan. Kaya't ang talagang mas matagal na nating panawagan na talagang ang kailangan galawin talaga ng gobyerno yung buwis. Yung revenue, Yung sabat, sa langis, yung train luibat, yun dapat yung galawin ng ating pamahalaan. Pag sa po, sa usapin ng fuel na subsidy, wala pong sapat eh. Pag tinignan po natin, halimbawa, yung karasan po natin, nagbibigay sila ng 6,500. Pero pag kinuwenta po natin, almost 4 days lang eh, na kinukonsume ng ating mga driver. May Yung bawas. 6.5. Kaya sinasabi talaga natin na hindi talaga nakakatulong yung subsidiya. Mas ang kailangan talaga natin, tanggalin yung bawasan yung buwis sa produktong petrolyo. Kasi Yung VAT at excise tuwing tax. matataas yung fuel, kailangan nila magbigay ng subsidy, ay hindi nila nire-resolve yung problema kinakaharap po ng mga mamayan. Hindi lamang ng sektor ng transportasyon. At least yung excise tax lang ang tanggalin. 12, Ilang percent 12 yan? pesos 12%. yung matitira. So may 12% 6 VAT eh. pesos Oo. kami na matitipid kada pagkarga namin. So 6 times 30, ganun kalaki. So kung Malaking tulong. malaking tulong ito dun sa pinataw na 2 pesos na increase, kung 6 pesos yung mababawas, malaking bagay po ito sa amin.